Nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan, DZRH Flash Report! Maraming salamat RH5 Val Gonzalez. May pantabayan na natin ang mga follow-up report mula po kay Val. Kaugnay po ng sunog niyan, nakakalungkot naman. Merong minor na naging casualty. Anyway mga kaibigan, standby lang po. At meron pa rin po tayong pasyente sigapin nating matulungan maya-maya at syempre ating makakausap ngayong Thursday ang ating pong pediatrician, Dr. Cynthia Cuayo Wico from Manila Doctors Hospital. Standby lang po. Babalik po tayo. DZRH Operation Tulong. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan.
tanghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. Oras po natin mga kaibigan. 34 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Standby lang po ha, maya-maya meron po tayong pasyente, sikapin po nating matulungan. 45 years old, si Beverly Laurente Valderrama, no? Taga San Jose del Monte, Bulacan. Yan, makausap po natin at malaman natin ano po yung inilalapit ng ating pasyente ngayong araw na ito. At makakakwentuhan naman natin maya-maya ang ating pong doktor, no? Ngayong pong Happy Thursday morning, pag-usapan natin yung epekto ng sobrang paggamit po ng gadget, no? Lalong-lalo na po sa mga bata. So, alamin natin kung paano nga ba mapipigilan. Hindi mo na mapipigilan ang mga bata ngayon hanggang matulog, mula pagising hanggang matulog. Gadget yung hawak. Napakahirap na sa mga panahon na to. Oo, nahihirapan yung mga magulang. Okay, nasa linya na natin. Wala po sa Manila Doctors Hospital. Yan, isang veterano, no? Pagdating po sa mga bata. Dr. Cynthia Cuayo Wico, Doc, maganda. Walang tigil. Number 2, yung may mga eskwelahan kasi ngayon, sige, you just check your gadget, you just check your Viber or your cellphone tonight because I'm just giving your assignment, etc. Yung mga ganun bang tipo na ginagamit na nila yung gadget. Now, instead of nasabihin mo in front, I mean, you parang nagdidepende ka na lang sa gadget. Katamaran na yon. Hindi ganun ang sinabi sa eskwela. Okay. Diba? Dapat ang mga eskwelahan, alam nila yon. Pangatlo, ang mga magulang ay marami rin ginagawa, hawak din yung gadget nila Kaya, siyempre yung mga anak din, gadget din. Be an example. Yun lang ang aking bilin dyan. Ngayon, ang mga gadget, doktora, kailangan nila yung cellphone nila o kaya yung iPad nila kasi yung sa eskwela. Fine. Di kung meron kayong oras na yung mga teacher, mag-usap kayo, parent-teacher meeting,
kailan kayo nagbibigay ng assignment? O sige, before 6, may assignment na. O di titingnan ng magulang, adi gagawin yung assignment mga 2 hours. After that, sarado na ang gadget. Diba? Dapat may magulang. oras, may disiplina. Oo, number one. Yan ang problema sa atin, wala tayong disiplina. Kasi tayo ding mga magulang or kung sino man yung nag-aalaga, abay, ang sarapatang mag-gadget. Pero ako hindi ako nagkukon sa gadget kahit na yung mga short film, short hindi ko talaga type. Paano mo sinasabi yan sa mga parents ng mga pasyente mo? Alam ko napakaraming mga bata ang nakapila sa iyo every now and then, lalo na dyan sa Manila Doctors. Paano mo nababanggit mo ba yan sa kanila para nang sa ganun? Kasi yes, of course. pati yung epekto ng labis na screen time. Number one, May, we have time for everything. We have time to eat. We have time to take a shower, we have time to go to the bathroom, we have time for family, di ba? Na magkukwentuhan kayo, etc. Pero yun ang nakakalimutan kasi yung gadget ang kaharap. Ngayon, sinisita ko yung mga magulang, dating mo sa bahay, yung putris na gadget na yun, ilagay mo na lang sa bulsa mo. Pagka nag-ring, lumabas ka muna, pumunta kang banyo, at doon mo tingnan, hindi sa harap ng anak mo. Kasi be a good example. Yun, number one. Hindi yung, sandali, pinapagalitan mo yung anak mo, tumunog yung telepono mo, yung pala si kumadre, may isi-chismis lang sa'yo. Wrong! Sabihin mo, patayin mo na lang muna kung hindi lang sa emergency. Unlike kaming mga doktor, pag nagsumanog ang gadget at nakita mo hospital, emergency yun. And my children knows about it. My children know about it before. Pero kung hindi ka naman doktor at wala kang emergency, wala kang karapatang sumagot ng gadget mo, si Amiga pala yung nandun. Kasi you're giving a very quote-unquote bad example. Kasi pag sinabi mo, ang gadget ay para lang parang, halimbawa, nagbibigay ang uso kasi sa mga guro ngayon ay nagbibigay ng assignment sa gadget. Putri sa ilang oras kayong magkasama, ba't hindi mo mabigay dyan yung assignment? Ba't kailangan pang may gadget para ibigay mo yung assignment? Correct. Yun ang dapat maging rally natin. Kasi sasabihin ng bata, but doktora, my teacher is giving me the assignment. Why can't they give it during office hours? During school hours. Why are they giving it after? May after effect ba? May afterthought ba ang mga assignment? Doc, yung mga ganun bang tipo? Doc, sa inyo ba, doon sa iyong pagkiklinika, at syempre nakaka-one-on-one mo pati yung mga parents, may mga kwento na ba na ano yung mga behavioral effects nitong mga gadgets sa mga bata? Meron na bang mga ganyan? Meron. Ang hirap na nilang tawagin, parang Larissa, Dok, wala na. Kasi, sinasabi ko yung pangalan ng anak ko yun. Parang, hindi na nila naririnig They just, hindi ba yung tinawag ka, po, nandito po ako. Wait lang. Nag-drawing. Okay, wait lang. Hindi pa ako tapos. Sandali. Sasarado ko na. Sandali. Pero wait lang. Mga ganon. Wait lang. Dapat ang pangalan mo sa mga anak mo, wait lang. Pero yun. Pero mga ano ko hindi kasi malalaki na yung mga yon. Pero sa mga pasyente, wait lang sandali lang. Nakikipag-games pala. Yung ibang ang masama dyan. Opo. Go ahead. Ang masama, May ha? May mga games na ngayon na talagang yes. isang grupo yan ha. Nag-games na sila, nagpupuntahan na sila dyan. Be very, very astute na makikita mo yung mga anak mo, yung iba na ang ginagawa. Opo. Kasi yun ang nangyayari ngayon Okay lang kung naglilibang-libang ka kodi sa gadget mo, pero hindi nagiging way na ngayon para magsugal Opo, may mga magulang po na ang may oras, sabi mo nga, may mga magulang naman na talaga na sadyang strict sa oras ng ito lang oras na to, pwede mong gamitin ng gadgets mo. Yes. Oo, so ano yung recommended screen time ba para sa mga bata, lalo na anong edad, like itong kasi as early as 3, 4, 5 years old, meron na hawak na nila talaga cellphone Alam mo, matagal na 30 minutes sa akin. 30 minutes. 30 minutes will just okay for everyone. Kasi maski tayong mga magulang, subukan mong magdalawang oras ka, di ba? Manood ka ng movies, lalo na ang liit kasi ng gadget natin Okay, sa cellphone, Okay lang sana kung malaki yung television, di ba? O kaya malaki yung screen ng gadget. Kaso hindi maliit din ang screen ng mga iPad natin So nahihirapan yung mga bata. Kaya dadating ang araw, lahat tayo may problema na sa mata. Ayun, okay? oo nga po, yun ang kasi isa. may problema din
May hindi lang mata ha, may problema na rin tayo sa hearing. Kasi sobrang na-overdose na yung ating eardrum. Okay? Tapos ang mga bata kasi At sa ngayon pa, meron na silang earplug. Opo, Yung mga earplug na yan, tignan nyo Puro kung mga gaano kalakas yan. naka-earplugs. Opo, puro Yeah, ang daming naka-earplug. Puro Kaya mga- kapag puro- nasa clinic at naka-earplug, puro po mga naka-earplugs. naka-earplug. Opo. Tatanggalin ko yung earplug na yan, gugupitin ko yan, ipupukol ko yan. Opo. Tama, Doc. Be very, very astute. Naiisahan tayo yung mga anak natin eh. May mga earplug sila eh. Opo. Tapos hindi mo alam kung anong pinapanood nila kasi nakatalikod sa'yo. Sa ang cellphone, maliit. Okay nga sana kung iPad. Pagdaan mo sa likod, makikita mo. Pero pagka cellphone, ano na ang pinapanood niyang mga yan? Opo. Diba? Tama. Dapat maging maingat tayo dyan. Opo. Kaya nagtataka ka kung bakit ang daming lumalabas sa right conduct, right manners and right conduct kayo. Kasi Opo. ang dami na nilang So, nakikita ano po ang na hindi nakikita ng magulang. ng magulang. Ano po mga alternative activities, no? Para nang sa ganun hindi laging naka-gadget na lang mga bata. Doon sa mga nakikinig ng mga parents natin ngayon, mga nanay lalo na. Pag sinabi ko, hayaan mo silang magbasa, may sa gadget ho nagbabasa, hayaan mo silang mag-drawing, hindi ho hilig ang drawing. Nako, ang ganda-ganda ho ng panahon natin, lalo na bakasyon pa nga ngayon, or Sabado, Linggo, or sa hapon. Pagluruin nyo naman ho sa araw, kailangan ho natin ang vitamin D coming from the sun. Hindi ho namin mabibigay ng butika ang vitamin D. It should come from the sun. Kaya po ang mga bata natin ngayon, napaka-frail, napakalambot ng mga buto. Ang buto, physically, tapos kasi mentally, napakalambot na po ng mga buto. Kasi hindi ho sila lumalabas, wala silang vitamin D. And you can only get that from the sun. Opo. Ayun, Libre pa po yun, hindi po kayo gagasto. At saka, malaking diba? tulong sa health no? Napakalaking tulong po. Yes. Oo. Titibay ang mga At buto mukhang natin, diba? At mukhang malaking epekto na talaga ng mga gadget nito sa mental health, Doc. So, any last message para po sa ating mga nanay para nang sa ganun sa atin po mga nanay at tatay. Mga nanay at tatay, kailan ho ninyo huling nakausap ang anak nyo sa gabi? Ano ho ang tinatanong nyo sa kanila? Ano ang nangyari the whole day? May exciting bang nangyari the whole day? Ano yung kayo mismo? Ano yung isa-share nyo nangyari sa inyo the whole day na pag makakakuha tayo ng aral? Wala na po yon. So ngayon, kung nakakita ka ng magandang babae na tinutulungan yung isang maali na naglalakad, o kaya nakita mong may papel na nakakalat dun sa dadaanan mo, dadamputin mo, wala na pong ganoon. Kasi ang nakikita natin is yung gadget. Wala na tayong nakikita sa paligid. Tapos napansin mo, ay, ang dami pala niyang halaman ngayon, ang daming green sa paligid. Wala na ho, kasi ang nakikita natin, hindi halaman, hindi kapwa natin, kundi yung gadget na lang. So parang awa nyo na po, ang gadget po ay utak ko na ho yung mga anak natin. Utak comics na talaga. Sayang po, matatalino po ang mga anak natin. So kailangan nating i-develop. Paano pag i-develop? Parang awa nyo na, kausapin nyo po naman, tanungin nyo naman. At tanong nyo kung anong nangyari sa buong maghapon sa eskwela. Meron ba silang naging problema? Meron na silang maikukwento sa inyong magandang nangyari na pinuri sila ng teacher nila or napakabait ng isang kaibigan niya. These are the things, May, na hindi na natin napapag-usapan ngayon, di ba? Napakahalaga. So yung ganun ba, be a human being. Not a gadget na parang ang robot na lang. Yes. Pindot-pindot ka na lang. Diba? Okay. Maraming salamat, Doc. Thank you so much. Maraming salamat, May. Sana nakatulong yung akin. Yes, opo. Huwag na ho kayong mag-gadget. Yung mga magulang, kung mag-gadget kayo, magtago kayo para be a good example. Thank you, Doc, so much. Salamat, May. Maraming salamat sa oras. Dr. Cynthia Coyo, Wico. Ayan, lagi tayo may maganyan kasi ngayon, karamihan ng mga lumalapit sa atin sa Operation Tulong, mga bata pa lang may sakit na. Ha? Yung malabo na yung mata, tama yun, yung pandinig, mahina na. Diba? So sana maging maging bukas yan, mabuksan yung isipan ng ating mga parents, paano mag-alaga ng kanilang mga anak para maging healthy, mind, lalong-lalo na sa pati yung sa isip ng mga bata. Grabe. 47 minuto makalipas po alas 10 ng umaga sa dali lamang. Reach Operation Tulong.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Yung may gusto lang po talaga akong patunayan, and then ayun nga po, dahil kakulangan din sa kagamitan nung time na yon, then syempre gamit ko na rin po ito, and medyo malayo-layo na po kami, ginagamit ko po siya pang delivery. And then nung time na may nakakasama na ako mga kaibigan ko na sila po talaga yung naglalaro sa nagamit yung mga bikes na ganito. And then na-influence po nila na baguhin pa yung bike ko, and then more on napalitan ko po siya para maging isang racing na bikes po. Hoping pa rin ako na maging part ng Philippine team, so para makapag-perform pa po at may pakita ko pa kung ano po yung kaya ko pa. Hi, I'm Zedric Honorica, national record holder ng Men's Elite Sprint. Panoorin ang aking exclusive interview sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagot. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. Ang pasyente po natin, Ate Beverly Laurente Valderrama, 45 years old, taga San Jose del Monte, Bulacan. Si Ate Beverly po, walang trabaho ngayon at dati po meron naman siyang trabaho. Pero separated po siya sa kanya mister, may 4 na anak. Nag-aaral po yung 3 anak, yung panganay ang naghahanap buhay. Bilang isang gasoline boy dyan po sa Bulacan. Yan, maliit lang po ang kinikita kaya hindi sapat para matulungan siya sa kanya pong mga medical na pangangailangan. Meron pong tumutubong bukol daw sa kanang pisngi nitong si Ate Beverly nung nanganak po siya sa kanyang panganay. 2019, napansin na po niya yan, lumalaki. Ang kala niya, kulani lang. Pero 2024, nakita po niyang bahagyang lumalaki na yung bukol tulad po ng laki ng kamatis daw. Hindi pa rin daw po siya nag-alala. Tuloy pa rin naman ang kanyang pagtatrabaho dahil isa po siyang solo parent. Yan, so mas kailangan niyang maghanap buhay dahil wala po siyang katuwang para mapag-aral yung kanyang 3 anak. So hindi niya po yan pinansin. Tumubo sa kanyang pisngi. Nag-worry na siya nung makita niyang mas lalong lumaki yung bukol. So January 2026, nagpa-check up po siya, at na-diagnose na siya po ay meron tinatawag na grow flesh facial mass cyst. So ibig sabihin yun bukol, at kung hindi ito maoperahan, baka lalo daw pong lumaki at maging delikado.
maging tumor. Sabi po ng kanyang doktor, kailangan pong ipa-CT scan para malaman kung ano po yung tumutubo na yun na bukol. So advice po ng doktor magpa-CT scan. At alamin natin, hindi siya maoperahan dahil kailangan muna talagang magpa-CT scan. Ibig sabihin, nung nakita yun, nasa loob yung bukol, ano? So kailangan maoperahan. Ate Beverly, magandang umaga sa iyo. Good morning. Good morning po. Good morning po sa lahat ng nanonood ng DCRH po. Oo. Ate Beverly, nasa bahay ka ba ngayon dyan sa San Jose del Monte? Yes po, maingay nga po kasi tabing daan to eh. Lumabas ka, walang signal. Okay, Ate Beverly, anong sabi sa iyo ng doktor doon sa bukol na yon, ano? Bago i-CT scan, ano yung una munang ano niya, tawag nito, ano yung unang nakita niya? Bali po kasi nagpa-check up po ako nito, is napakapa niya, din yung inilipat-lipat niya posisyon, gumagalaw or ano. So sabi niya po kasi may laman sa loob na nakapagpalaki, nag-cause ng paglaki niya. Maliit po, nag-start siya sa maliit na hindi ko naman kasi pinansin po. Akala ko lang ganun. Hanggang sa lumaki na po siya na naging cause ng paglaki niya sa pisngi ko po. Oo, saan bahagi ng pisngi mo? Kanan po. Kanan. Okay, doon sa pisngi na yun, mas para na siyang kamatis ka mo, ang laki niya. Hindi lang po kamatis naman. Kaya basta natatakpan lang po kasi ng buho ko. Tinatakpan ko po talaga ng buho ko kasi syempre nakakailang rin. So anong sabi ng doktor pa CT scan? Opo, mas maganda po talaga mapa-CT scan bago operahan para alam po nila kung saan parte kukunin, hihiwain. Mas better daw po talaga magpa-CT scan talaga po. Okay, standby ka lang Ate Beverly ha. Saglit lang. Meron lamang tayong bibigyan na. Flash Report. Mga kaibigan, puntahan po natin ang Senado. Si Senator Bato de la Rosa, kumpirmado daw pong nakaalis na ng Senado. Naku, ano yung balitang yan? Alamin natin, RH28, Raymond at Paas la kay Raymond. Kumpirmado na nakaalis at lumabas ng Senate compound si Senador Ronald Bato de la Rosa 2:30 ng madaling araw. Ito ang kinumpirma ng isang tauhan ng sekretariat sa isang senador na hindi nila magpapabanggit ang mga pangalan dahil nasa sensitibo ang mga nasabing impormasyon. Kaya pala kanina, ilang gabi na natulog si Senador Bato de la Rosa doon sa opisina ni Senador Jinggoy Estrada, pero ang pagkakabanggit sa amin ay walang Senator Bato na natulog doon kagabi. At dito sa Sitlan naman, hindi kami tinayagan na makalapit doon sa kanyang opisina sa ikalimang palapag. Muli, kinukumpirma ng nakuha nating informasyon, confirmed, 2:30 ng madaling araw, nakalabas ang senador sa Senate compound. Lakay. Yes. Maraming paliwanagan ang gagawin dyan ng Senado. Paano nangyari yan? Hintayin natin kung ano magiging susunod na mga informasyon na kanilang ilapat. So, kumusta ang... yung insidente kagabi ay wala pang report, official report hanggang sa oras na ito. Kumusta ang sitwasyon ngayon na Lakay Raymond diyan sa kabuuan ng diyan sa Senate? Tahimik dito sa loob dahil pag-Webes marami ang work from home at wala namang committee hearing ngayon. Meron ng isang technical working group dito ng TechMoc committee pero via Zoom. Kaya hindi sila inobliga na pumunta dito sa Senado. So walang mga walang mga miyembro ng Senado na nandiyan, mga senador? Wala kahit isa sa ngayon. Hindi ko alam kung may mga dumating na pero kanina nang kami nag-check dito ay wala pang dumating sa kanila. Oo, paano nakalabas? Paano nakalabas ang Senator Bato? Maraming mga informasyon na kumakalat na sumabay daw sa isang senador sa paglabas pero hindi natin ma-confirm pa. Pero basta ang confirm lang ay 2:30 kaninang madaling araw nang siya ay lumabas sa compound ng Senado. Okay. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Basta't may nangyari, unang maririnig
Sa kauna-unahan, DZRH Flash Report! Maraming salamat lang kay Raymond at Paas. Maya-maya antabayanan po natin ang follow-up ng ating kasamang Raymond at Paas. At maya-maya meron din tayong update at situation report mula po sa labas ng Senado. Yung nakakagulantang na balita na yan. Sandali po lamang. Balikan lang natin muna si... Okay, standby. Meron pa ba tayo? Okay. Balikan lang natin si mabilis lang balikan natin si si Ate Beverly. Ate Beverly. Yes po. Okay, so sabi sa iyo ng doktor kailangan ay mag-undergo ka ng CT scan. Opo, yun po talaga yung first step. Okay. Para Saan ka ba nagpapa-check up at saan mo mapapagawa yung CT scan? Dito rin po sa San Jose po, Del Monte, Bulacan. Kasi yung doktor ko dito rin po. Then yung CT scan po kung saan ako dito rin po. So hindi sa government hospital, hindi ka pa nagpunta doon. Okay. Hindi po, parang nasa semi-private. Magkano daw yung CT scan, Ate Beverly? Bali, po lahat-lahat na kasi yung lahat po labas ng ulo, tsaka po bali nasa 26,000 po. Naku, malaki-laki yun. Sige, manawagan ka, Ate Beverly, ng tulong. Go ahead. At para Okay po. Sa lahat po ng nakikinig ng DCRH, Operation Tulong po, ako po yung nananawagan at nangihingi ng tulong. Sana po, kung sino man po yung mga mabuting loob na makatulong po sa akin, malaking bagay na po yun para matugunan ko at mabuo ko po yung perang kailangan ko po. Okay. Sige, para nang sa ganun makabawas tayo doon sa 26 at sikapin natin makatulong pa sa iyo, Ate Beverly. Bigyan ka ni Senator Lito Lapid ng 2,000 pesos ha, Ate Beverly. Thank you po, Senator. Thank you po talaga. Malaking bagay na po yan. Thank you po. Ayan, at another 3,000 pesos mula sa Pampamilyang Paaralang Agrikultura Foundation. Ay, thank you po sa inyo lahat. Thank you po talaga. Thank you, Lord. Oo. At harinawa, dun sa panawagan mo, pwedeng may mga tumugon. Pwede po kayo magpadala sa GCash account ng DCRH Operation Tulong. At ang ating GCash account naka-flash ngayon sa inyong television screen, 0956-197-9471 sa pamagitan ng ating EP Wina Perlesoro. Pwede kayo magpadala, pakilagay lamang po ang pangalan ni Beverly Balderrama. No po, para po sa kanya yan maipon natin, makatulong tayo at makapagpa-CT scan na po siya dun sa kanya pong problema ngayon. Okay, Ate Beverly, maraming salamat at magpapalakas ka ha para sa iyong mga okay. Ma'am May, maraming salamat din po sa inyo at lalo po sa Operation Tulong. Siyempre po, yan po ang nagiging daan namin para po makalikom kami sa iba't ibang ahensya po ng gobyerno. Maraming salamat po sa DCRH po talaga, sa inyo po at saka po sa mga tumulong, saka kay Lord po. Thank you po talaga. Oo, okay. Maraming salamat din ha. Walang anuman. At siyempre para sa ating pong mga donor. Maraming salamat Sen Lito Lapid at sa PIPA. Sandali lang, balikan na muna natin yung ating pong mga report. Punta tayo kay RH. Diyan muna sa labas ng Senado, yung police deployment sa labas ng Senado. Alamin natin anong update diyan. Meron pa rin pala mga taga-suporta na naririyan ni Senator Bato de la Rosa at meron daw ongoing program ngayon. RH15, Giselle Ricafort. Giselle? Mula sa 1,400 hapon, ibinabasa ni Mang Daan sa kabila ng loob sa hapon. Giselle, pihit ka ng konti, Giselle, pihit. Miss May, pero ginagaget ng National Capital. Giselle, move ka pa ng konti pa. At wala kaming maintindihan sa report mo. Again. Yan, pihit lang. Okay, go ahead, Giselle. Giselle? Okay, balikan natin si Giselle Ricafort. Saglit lang. Punta muna tayo kay Edniel Parosa. Alamin natin ang gulong stage, ang Senate incident, hindi isinasantabi po ng Philippine National Police. Yun na. RH52, Edniel Parosa. Edniel. May, kabilang itong ang gulong stage o diversionary tactics sa mga iniimbestigahan ng pambansang pulisya. Kaugnay na nangyaring shooting incident sa loob ng Senado. Sa pulong palitan dito sa Campo Crame, isa-isa ni PNP spokesperson Police Brigadier General Rado Tonyo ang ilang salit na ikinukonsidera sa pagsiyasat ng CIDG at ang PNP Forensic Group
Kabilang dito ay ang trajectory ng mga tama ng balang nakita sa ikalawang palapag ng Senate building na masyado manong mataas at ipinagtataka ng mga tauhan ng Soko. Kaya din, ayaw manong basta maniwala ng pulisya sa identity o pagkakakilanlan ng suspect na nahuli mula sa bahagi ng GSIS building na nagpakilalang driver ng NBI. Ayon kay Tuanyo, patuloy ang pagkalap nila ng mga ebidensya gaya ng CCTV na aanilisahin ng Anti-Cybercrime Group para ng pulisya na makapagbigay ng resulta sa investigasyon pagtapos o sa loob ng isang linggo. Pakinggan natin si General Tuanyo. Hindi sinasabi na stage o hindi yung nasabi kong pangyayari. At ito po ay makukumpleto natin within the day. Sinasabi nga po natin, tinignan natin yung mga katanungan ng taga-DID na bakit mataas yung mga trajectory ng mala. Ang mga kasalita po niya, yung forensic, malalaman natin dyan sa forensic report kung ito po ay nanggaling sa loob o sa labas. So sir, just to be clear, yung angulo na maaring stage niya, ayaw natin banggitin na gano'n. Kasama pa rin yun sir sa mga angulo na tinitignan natin. Kasama po lahat ng angulo ng mga natatanggap po ng Philippine National Police. Lumutang ang anggulong stage o diversionary tactic ang nangyari sa Senado kagabi sa harap pa rin ng tangkang pag-arasto o pag-isilbi na ICC warrant of arrest laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ako si Edniel Parrosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Balikan natin sa labas ng Senado si RH15 Giselle Ricafort. Giselle. Mula sa 1,400 kahapon, ibinaba sa 500 yung bilang ng mga pulis dito sa labas ng Senado sa kabila ng putukan sa loob kahapon. Pero sabi ng National Capital Region Police Office, dadagdagan pa ito mamaya at nananatiling heightened alert yung hanay. Sa gilid ng Senado sa northbound lane ng Jokno Boulevard, may ilang taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa yung kasalukuyang nagpo-programa ngayon. Giselle. Inaasahan daw. Giselle, isa lang. Alam ba nila na wala na si Senator Bato de la Rosa sa loob yung sinusuportahan nila? Wala pa silang impormasyon. Oo, Miss May, pero ang binabanggit nila, hindi nila lilisanin yung labas ng Senado para daw masiguro na walang tatangay kay Senator Bato patungo doon sa ICC sa Daig, Netherlands. Inaasahan dyan, Miss May, naaabot pa yung bilang ng mga realista sa 500 para suportahan si Senator Bato sa gitna ng posibleng pag-aresto sa kanya sa bisa ng ICC arrest warrant. Nag-assemble sila ng entablado sa gilid ng Senado pero sa ngayon wala pa namang naitatala na kaguluhan o anumang untoward incident. Yung parehong lane naman ng Jokno Boulevard sa Pasay City, parehas na maluwag sa mga motorista sa ngayon. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Wala na yung binabantayan ninyo sa Senado, yung nagrarally sa labas. Diba? Mamaya malaman natin at tutok lang po, no, tayo maghahatid ng updates, ano, kaugnay po ng mga pinakahuling development na yan kay Senator Bato de la Rosa. Na sabi nga na flash report na ating kasamang lakay Raymond Dadpaas, nakalabas na ng Senado. Babalik po tayo mamaya alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Public Service Hour. Susunod na po inabangan yung drama love story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Pansamantala ko naman may binauan para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Galing-galing mo, Smart dishwashing base.